guys, ito pa nga, nagbigis ako ng karne para sa ampalaya na ulam namin ngayong tanghalian. Yan, kunting karne lang mga guys, para may lasa lang ng ating mga gulay-gulay. Gulay naman po ng aming sudan karon. Medyo pa pula-pulahin natin konti yung karne para mas masarap mga guys. Sarap i-ulam. Kapala yung ang palaya na bumili ako ng isang buo. Ang isang buo po na yan ay nasa 40 pesos po. Ganun kamahal po ang gulay dito sa Manila. Nabago kasi sa medyo pula-pula na bago natin nilagay ang ating ampalaya. Alam natin tanghalian yung mga guys. Umaga pa lang nagluluto na ako, nag-prepare na ako ng para sa tanghalian. Alam naman, pag tanghalian, paupo-upo na lang tayo, maglaro-laro. Yan. Medyo okay na siya. Ilalagay na natin ang ating gulay. Yan po ang ating gulay na sisi. Ang ating ampalaya. Igigisa lang natin ito. Lagyan na natin ng asin. Lagyan na natin kunting asin lang para hindi masyadong hindi masyadong maalat. Yan. Ganun lang po mga isang ulam natin. Ganun kasimple lang po ang ulam. Yan. Parang mas marami yung baboy kaysa gulay. Kunti lang yung gulay. Ano ba yan? Yan ang ulam natin ngayon. Wala na yan itlog guys. Ganyan lang kasimpleng luto. Ang luto natin ay ginisang ampalaya with pork. Yan. Yamis na yan. Hanggang dito. Oo, malapit na maluto ang ating gulay. Gulay. Yan. Hindi pa naman luto. Napakasarap na talagang i-ulam ito mga guys. Tingnan nyo naman. Ang sarap-sarap na ng ulam natin yan tanghalian. Ito lang yung ulam ng tanghalian. Simpleng ulam pero masustansya. Yan mga guys. Kailangan talaga matuto tayong kumain ng mga gulay para maging healthy tayo with exercise. Yan ang pinakamaganda. Lalo po sa mga mahina na ang mga tuhod. Yan mga guys. Yummy. Lang natin, hindi natin masyado siyang lutuin kasi pag lutong-luto naman ang ampalaya as in hindi talaga kainin. Hindi na masustansya. Ito na din pala, nagsasaing na rin ako. Ito na po yung kanin namin. As in, sakalan lang kami nagsasaing. Wala kasing rice cooker. So, sakalan tayo magsasaing. Yan. Kanamit-namit gid na. Ano na yung salita? Bisaya ako, day. Lang. Dito na ako sa Manila nakatira. Kaya medyo Tagalog-Bisaya ang aking salita. Istoryahan na ita. Dito na lang. Thank you for watching. Comment naman po.